Hello po mga kababayan! Ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, ay nagbabalik pong muli at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po ang komentuhan po natin, ang pahayag po ng Speaker ng House of Representatives na nakikiusap po na itigil na daw po ang pagpapakalat ng fake news. Mukha po yatang nakikiusap na po sa Malacanang. Lalong-lalo po yata doon sa tinatawag ni Atty. Roque na reyna, nag-iisang reyna ng fake news. At yung mismo na pangulo na vlogger na nagpapakalat po yata ng fake news. Mukha po yatang pinariringgan at nakikiusap po yata ang speaker ng Kamara. Natigilan na po yatang magpakalat ng fake news. Yung tinatawag na kanyang ate na bangag at yung tinatawag ni Atty. Roque na nag-iisang reyna ng fake news. Ayan, nananawagan na sa inyo ang speaker. Tigilan nyo na raw magpakalat ng fake news. Mahiya naman kayo. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo, di umano. Gamit nyo pa ang pera ng taong bayan, nagpapakalat yata kayo ng fake news. Ayon mismo dito sa speaker, di umano. Pakinggan po natin siya, mga kababayan. Thank you for your leadership, your diligence, your steadfast commitment to duty. Ito po ang diwa ng ating paglilingkod. Handa sa anumang hamon at laging nakatuon sa kapakanan ng bayan. Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Gusto ko rin pong idiin na wala po kaming ibang hangarin kundi makapaglingkod at gawin ang aming mga responsibilidad dito sa Kamara. Gagawin namin ang aming mandato at tungkulin ng makatarungan na tapat sapagkat naniniwala kaming walang anumang katumbas ang prinsipyo at dangal. Sa bawat desisyon, iisa lang ang aming gabay, ang aming pananagutan sa inyo at sa buong bayan. Our oath to uphold the welfare of our people and to ensure transparency and accountability in government. We resume our session as we called not only to act, but to act with purpose, discipline, and resolve. Yan po mga kababayan, huwag na raw po magpakalat ng fake news. Pero tayo, katulad po ni Kamanong, may panawagan din po sa speaker at sa lahat ng congressman. Tigilan nyo na po ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan, di umano. Nakikiusap po si Kamanong at nakikiusap po ang mga Pilipino sa buong mundo. Tigilan nyo na po ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Please lang, di umano. Hindi po ba? Kayo, nakikiusap kayo sa Malacanang. Di umano natigilan ng fake news. Tayo po nagbubuwis. Nakikiusap din po tayo. Dahil nakita po natin nung maglingkod sila ng 19 Congress at pinatotohanan na po yan ng Korte Suprema na ang pera ng taong bayan ay pinagdadala nila sa mga unprogram appropriation. Hindi po sa mga big project ticket na makakatulong po sa mga Pilipino. Hindi po ba? Dahil po ang mga politiko po nung pumasok po ang 19 Congress at kasama na rin po ang 20 Congress. Ang majority po yata ng mga politiko ngayon sa ating bansa ay puro yata may sakit. Umano, malala ang sakit. Ano po ang sakit nila? Di umano. Ang pagiging greedy. Greedy for money. Money hungry. Gutom na gutom. Ano pa? Money grabber. Ano pa ang pinakamalalang sakit nila? Kleptomaniac sa pera. Di umano. Hindi po ba natin patitingnan yan, mga kababayan? Yang mga politiko na yan, sa kanila pong malalala, sobrang lalala
na mga sakit nila di umano. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman po tayo sa speaker. Mandato raw po nila sa taong bayan at ginagampanan nila na sila ay maayos maglingkod at mandato nila. Tama, maayos. Naubos nga ang pera ng taong bayan sa ayos. Maayos po ang pagkakasalansan ng mga maleta, mga bag, at mga envelope. Di umano, maayos po na na-deliver sa kanila dahil sila po'y tapat maglingkod. Di umano. Ganyan po katindi ang mga tao na ito. Hanggang salita na lang po, masasabi mo na lang na sila'y naglilingkod sa taong bayan pag po sila'y nagsasalita, nagpi-privilege speech sa mga Pilipino. Maayos na maayos magsalita. Akala mong kapita-pitagan, naglilingkod. Pero ang bansang Pilipinas, pangatlo na sa pinakakorap sa buong Southeast Asia dahil po sa husay at galing nila maglingkod sa ating bansa. Number 3 na sa pinaka-most corrupt na bansa sa buong Southeast Asia dahil po sa mga taong ito na kapita-pitagan at karespe-respeto, mga kababayan. Kaya nga tayo nakikiusap, tigilan nyo na po. Maawa na kayo sa aming mga Pilipino na naghihirap. Please lang, tigilan nyo na po ang pagnanakaw. Ayusin nyo na ang bansa. Mayayaman na kayo, sobra-sobra na. At magpatingin na rin kayo dahil wala na kayong kasiyahan. Mukha po yata ang isang damukal na ang sakit ninyo pagdating sa pera at kapangyarihan di umano. Please lang, nakikiusap po kami. Magpagamot na po kayo. Grabe na po ang sakit ninyo pagdating sa pera ng taong bayan di umano. Isang damukal na po. Puro cancer na po yata ang mga nasa loob ng inyong utak at puso. Di umano. Hindi po ba mga kababayan? Kaya yan po mga kababayan, ang pakiusap at batikos ng napakahusay na speaker na si Boji D. Tigilan na raw po ang pagpapakalat ng fake news. Kaya ito mga kababayan, para pong pinagsabihan niya yung nasa Malacanang. Nagpapakalat ng fake news. Di umano. Kung meron po siyang pakiusap, ang speaker ng Kamara, kung may pakiusap po siya, makiusap din po tayo. Please lang mga kababayan, makiusap po tayo sa mga congressman at mga senador na magnanakaw. Di umano. Tigilan na po ninyo. Please lang, kung meron pang natitira, kahit gaasin, kahit nagamunggo na konsensya sa inyong mga pagmumuka, please lang, tigilan nyo na po. Uulit-ulitin ni Kamanong, tigilan nyo na po ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Please lang po, maawa naman kayo. Kung may awa pa kayo, mga hindot kayo, di umano. Mabuhay po ang lahi nyo. Magparami pa kayo na magparami. Napakahusay nyong lingkod bayan. Dadami ang lahi nyo. Unbelievable. Napakahusay nyo maglingkod. Lahat ng korupsyon, wala kayong inimbestigahan. Nakatutok lang kayo sa pamilya Duterte at sa mga kaalyado nito at sa mga kinukundina, sa mga kumukundina ng kawalanghiyaan ninyo, di umano. Doon kayo nakatutok. Samantalang sa korupsyon, tulog. Unbelievable. Palibhasa, may mga sakit. Palibhasa, di umano. Isang damukal na po ang sakit sa utak at sa puso na mga hayop na ito, di umano. Uulitin po natin mga kababayan. Baka po kasi may sakit na sila. Di umano. Ano po ang mga sakit? Ulitin po natin. Ang sakit po na magnanakaw, na hindi lumulubay sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Ano po ang pwede nila mga sakit na wala na po yatang gamot at cancer na? Stage 4 na yata, mga kabayan, sa pagiging greedy for money.
money hungry, money grabber, at kleptomaniac. Mga kababayan, yan yata ang matindi nilang cancer na sakit. Di umano. Yan po mga kababayan, ang napakahusay na speaker ng Pilipinas sa House of Representatives, si Bogie D. Huwag daw pong magpakalat ng fake news. Pakiusap. Pero tayo, ulit-ulitin natin, pakiusap din. Huwag na po kayong magnanakaw sa pera ng taong bayan. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Siapno ng Texas, USA, Mila Yi, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Ani Jo, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at si Sir Eric Hersio ng Canada, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chidorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, at si Melchorita Espinosa. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At thank you po sa inyo lahat. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po muna tayo at samahan po natin ng maraming dasal. Muli po, paalam, bye-bye.